Blessed meeting. Ang pong message ngayon ay ang pamulat po ng ating message ay yung sinasabi, mga tao may kayamanan, na kung saan people who have the treasure. Sino nga ba may kayamanan? Hindi tayo. Hindi yung ating sarili ang ating kayamanan, kundi ang Diyos ang ating kayamanan. Ang lahat ng mga bagay yan, ang lahat ng mga bagay ay pinanggagaling sa Diyos. Kaya lagi natin iisipin ang kayamanan, ito ay para sa Diyos, ay binigay sa atin. At higit sa lahat, sabi nga doon sa verse 7, kung kami pinagkalooban ng kayamanan espiritual na ito ay hamak, kumbaga, sa sisidlan ay palyok lamang upang ipakilala ang di malirik na kapangyarihan ng Diyos at hindi sa amin, hindi kami naman ang gagaling ng kayamanan, kundi sa ating Panginoong Hesus. Kaya marapat lang natin ibalik ang lahat ng bagay na ito para sa Diyos. Yung ating nakakamit na kayamanan, yung ating nakakamit na gantimpala, yun ay para sa Diyos na dapat natin ibigay at ilaan sa Kanya. So sabi nga sa Zacarias 4:6, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan natin, kundi para sa Diyos yun. At higit sa lahat, kundi sa Panginoong Hesus nanggagaling yung ating kapangyarihan ng lakas. Dahil hindi sa Kanya, hindi natin makakamit ang mga bagay na ito patungkol sa Kanyang salita. Kaya sa atin lamang, marapat natin ipagpasalamat yung mga bagay na ibibigay sa atin yung lakas, kapangyarihan, kaalaman at kalungan, yan ang ating kapangyarihan na binibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, dako tayo sa unang pangunahing message. Sabi dito, first start with fundamental victory. Ano nga ba saan nga ba unang magsisimula ang pangunahing tagumpay? Basahin natin sa verse, sa 1 Corinthians 4:6. But dito tayo mag-stay sa verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsasabi mula sa kaligtasan o sisilang ang liwanag na siya magbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nakahayag sa mukha natin, sa mukha ni Kristo or sa atin. At higit sa lahat, sabi natin ito sa giving the light of fundamental. Sabi dito, meron pa sinasabi, sabi nga dito sa John 1:12, ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ay isang kayamanan para sa atin, na kung saan pinagkalooban niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa 1 Peter, dadapot kayo isang lahing hinirang ng mga saserdote ng hari ng isang bansa. Nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya. Mahahayag ang kakahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kabilang-dalasan na kanina niya. Salamat at patuloy tayong pasalamat sa Diyos dahil makakamtan natin lahat ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Hindi para sa ating sarili, hindi sa kapwa natin, kundi sa Diyos ang kagalingan at kaliwanagan, katagumpayan, kayamanan. At higit sa lahat, sabi nga dito, sa 1 Peter 2:9, dagdagpot kayo isang lahing hinirang ng mga saserdote, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahalag ang kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kabilang-dalas na kalininan. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon kung saan lagi niya tayo inilalagay sa kaliwanagan upang hindi tayo madisig ng kadiliman. Kaya manatili tayo kung saan pangawakan natin yung mga pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan pababayan sa gitna ng mga kadiliman na dumarating sa atin, mga problema. Lagi natin iisipan ang Diyos, ang kagalingan at ang kaliwanagan sa ating buhay. Sabi dito sa second message, to have the mystery to save the world. Ano nga ba yung misteryo? Ano ba yung misteryo na dapat iligtas natin ang mundo? Sabi dito, sabi sa verse 8, 2 Corinthians chapter 4 verse 10. Sabi sa verse 8, bagaman nagdudulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, hindi ko ito pinagsisisihan. At ang pagkakasulat ko niyon, dapat akong malungkot. Alam kong nagdudulot sa inyo ng hapis ang aking sulat. So sa atin lamang, kung dumarating sa atin mga bagay na karamdaman, lagi natin iisipin, ang Diyos pa rin po ang ating kagalingan. At higit sa lahat, siya ang magbibigay ng lakas sa atin para mamahon tayo muli na kung saan patuloy natin gawin yung patungkol sa sentral ng Diyos na kung saan i-testify natin ang kanyang pangalan na kung saan siya ang tunay na Diyos na sarili natin tagapagligtas. Sabi sa verse 9, kayo man, nagagalak ako pag ang kapisang yaon ay umaakay sa inyo
upang pagsisihan at talitan ng pagkakasala, ang gayon uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos. Kaya hindi kayo napapasama dahil sa amin, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubusod ng inyong kaligtasan. Sa salamat sa Panginoon dahil kung saan sa bawat nangyayari sa ating kabigatan ng ating mga problema ng ating buhay, lagi nasa Diyos ang kaligtasan. Kaya patuloy natin panghawakan ang kanyang mga pangako na hindi pa iiwan, pababayaan sa gitna ng mga problema o sakit karamdaman. Natigit sa lihat, sabi nga dito sa verse giving the light of fundamental healing, 1 Corinthians 4:6. Sapagkat ang Diyos ang nagsasabi mula sa kaligtasan, isinilang ng liwanag at sa rin nagbibigay liwanag. Sa aming isip ay hindi marinig ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Jesus. At higit sa lahat, sabi nga sa chapter Mystery to save the world. Ang misteryo upang iligtas ang mundo sa 2 Corinthians 4:7-10. Okay, dapat na rin po tayo sa conclusion kasi po ang ating pong mensahe ay patuloy na inuulit-ulit sa atin ng Panginoon. Why? Upang maintindihan natin ang bawat salita niya na kung saan hindi tayo mag-isip ng anumang mga bagay. At higit sa lahat, lagi natin iisipin ang kaganyang at ang kalakasan ay ang Diyos. So dapat po tayo sa conclusion, God called you, God called us, to choose us, to reach the summit upang maabot tayo. Na kung saan to do a platform, gumawa tayo ng programa o build up natin ang watchman. Ang watchman na magtatayo ng toy ng bantay na maglilingning ng mga ilaw to shine the light, and you need to build antenna to open the spiritual eyes to see the true gospel, to understand. And the most important sa mga unbelievers na kung saan maintindihan nila kung paano mauunawaan ang salita ng Diyos. Pero saan manggagaling sa pamamagitan natin na kung saan bilang tayo tinawag, pinili tayo ng Diyos upang ipaliwanag natin ang salita ng Diyos doon sa mga hindi nananampalataya, doon sa hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, na kung saan hindi pa nila talaga kilala kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang sambahin. At ang tunay na Diyos na dapat nilang lagi ng panghahawakan na siya ang kagalingan. At higit sa lahat, sabi nga dito, the most important to have communications to God, to know all everything to God and the Word of God, and firmly stand as a watchman to hold God and to God's covenant, and even by praying to God to shine the light of the Word and to save the through Jesus Christ and prayer. So, tayo po nalangin at yung Father, we thank you, Panginoon, na patuloy mo nga po ginatay ng instrument. At dalay po, Lord God, na patuloy mo nga pong alisin, Panginoon, ng mga bagay na nasa sa akin. Bagos, ang mailagay po nawa sa akin, Panginoon, ay mga bagay patungkol sa inyong salita upang magawa ko po ang lahat ng ito. At higit sa lahat po, Lord God, patuloy niyo akong bigyan ng kaliwanagan, Panginoon, upang patuloy po, Ama, na maging kabahagi ako doon sa mga tao na magbibigay liwanag sa kanilang buhay, kagalingan sa kanilang buhay. Higit sa lahat po, Lord God, na magkaroon po kami ng communication sa Panginoon kung saan po, Lord God, na tuloy na kung saan patuloy mo nga po ipaunawa sa amin ng salita. Salamat po, Lord God, na sa buhay ko po, Lord God, na patuloy mo nga po ng tinutulungan, patuloy mo nga po binibigyan ng lakas, kaalaman at karunungan upang patuloy ko po maipahayag ang salita. Dahil po, Lord God, pinili niyo tinawag Panginoon sa mga bagay na mangyayari, Lord God. Huwag nga po kung iiwan, ipapabayaan sa gitna ng mga problema, kalungkutan po, Lord God, at higit sa po, Lord God, alam po Panginoon na ikaw ay lagi nasa sa akin. Salamat po, ito po aking panalangin sa kanyang pangalan ng Jesus. Amen.